Isang magandang balita para sa ating mga senior citizen na may edad 80, 90 at 100 years old. Dahil naaprubahan na nga ang batas na mag-aamyenda sa Centenarian Act of 2016, ang Expanded Centenarian Act o mas kilala bilang RA 11982. Panoorin natin ang naging panayam kay Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ngayon upang magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at nalagdaan na yung ating itong expanded centenarian law. So good news para sa ating mga lolo at lola. After 15 days after the publication of sa official gazette, no? Siyempre, pagka yon 15 days, antay ka na 15 days and then effective na yung batas. Bali, ang total na pwedeng makinabang po is 194,000. And then yung budget for this, wala pa siya ditong 2024, but 2025 will make sure na nando na yung budget na yan. Ang importante ngayon, yung ating mga lola at lolo, magparehistro po sa OSCA, doon sa Office of Senior Citizens Affairs. So, yun po ang importante ngayon para masiguro na matanggap nila yung kanilang benepisyo na ito. Lalabas niyan yung supposed to be magba-birthday ngayon ng 80, 90, o yung 80, 85, 90, 95, saka yung 100. Importante, magpalista sila at utang ngayon ng gobyerno, babayaran sila next year. Right. Yes. Kaya para mabilis ma-identify kung sino-sino ang mga Filipino senior citizen, kaya sila gumawa ng universal database kung saan ito nga yung process na ating gagawin, ang step-by-step process kung paano ka nga ba makakapag-registered dito. So I would recommend kung hindi ka po marunong sa computer ay magpatulong ka sa iyong apo or sa iyong mga anak. So dalawang paraan para makapag-register dito. Pwede gamitin ang iyong mobile cellphone or mobile phone o kaya sa inyong mga computer. So para sa unang step, bisitahin lamang ang NCSC website na www.ncsc.gov.ph. Ito naman yung makikita mo pag nasa website ka na nila, register, be counted. Then nakalagay dito yung registrants as of today. So nasa 1.7M na nga na senior citizen ang nakapag-registered. So para makapag-register, pinutin yung register now. So ito na nga yung makikita mo yung online registration. Nakasaad dito na each senior citizen is invited to register for the NCSC Database Build-Up Campaign. Your honest and sincere support will help the NCSC develop an excellent senior citizen information system in the country to be used as the basis for plans, programs, projects, activities, and events that will help improve the lives of older Filipino persons. Pinutin mo lamang or i-check mo lamang yung I agree and certify that I have read the above instructions, that I fully understand my participation in the registration process of the commission. Pinutin lamang yan or i-check lamang yung box na yan, then pinutin yung proceed. Tapos sa page na to, ito na yung online senior citizen data form. So nakalagay dito na please fill up completely and correctly the required information before each item below. Para sa mga items na hindi naman associated sa'yo, ay pwede mo silang iwanan na blank. While yung mga items naman na may nakalagay na asterisk, yun ay mga required field or dapat may sagot. So, first part is yung identifying information. Ito yung pangalan mo, last name, first name, middle name. Then kung meron kang extension, i-click mo lang yung I have name extension, yung address mo, and ang iyong date of birth sa format na month, date, and year. Tapos sa bandang ibaba pa, nandito yung birthplace, marital status mo, religion, sex, then make sure yung updated contact number ang ilalagay mo dito and email address. Kailangan din ng messenger name. Like I said, kung walang asterisk, hindi yan required na field. So kung wala kang ganyan, leave it blank. Then itong OSCA ID number and yung mga number mo na mga government. Pero kung wala ka naman dyan, hayaan mo lang yung field na yan, pwede mo siyang blanco lang. So dito sa second part, ito yung tinatawag na family composition kung saan ilalagay mo yung iyong name of spouse or pangalan ng iyong asawa. So kung wala kang asawa, leave it blank. Pangalan ng iyong nanay, pangalan ng iyong tatay,
and mga pangalan ng iyong mga anak from oldest to youngest. So since wala siyang asterisk, itong field na to ay hindi naman required or mandatory. So kung wala kang ilalagay dyan, proceed ka sa next. Dito naman sa pang third part, ito yung tinatawag na dependency profile. Tinatanong kung yung living condition mo, kung ikaw ba ay naninirahang mag-isa or naninirahan kasama ang mga sumusunod. So pwede mong i-check alin man sa mga sumusunod dyan. For example, living with grandchildren, spouse, in-laws. Kung sa mga kamag-anak naman or iba pa, pwede mong ilagay dyan yung others. Then indicate mo kung ano. Tapos nakalagay din yung living condition, kung wala kang privacy, overcrowded in home, at iba pa. Pero ito guys na field na to ay hindi rin mandatory. So, pwede mo siyang i-leave as blank. Then yung pang part 4, ito yung education profile. Kung saan ilalagay mo yung highest educational attainment mo, kung nakapag-graduate ka or hindi ka nakapag-aral, or kung nakapag-graduate ka ng high school, college, vocational at iba pa. Then specialization, technical skills, shared skills, involvement in community activities. So kung wala ka naman dyan, since hindi naman siya required field, ay pwede mo na rin siyang hindi sagutan. Siguro ilagay mo lang or importante lang dyan is yung highest educational attainment. Other than that, since hindi naman required, ay pwede mong i-leave as blank. Then dito sa part 5, ito yung economic profile. Yung mga question is number 31, source of income and assistance. Kung kumikita ka ba sa sarili mo, sa pension mo, insurance, savings, sahod, o iba pa. So, kung wala kang kinikita or wala kang sariling income, pwede kang huwag maglagay dyan. Then, assets, real and immovable properties kung meron ka nyan. So, kung wala naman, kung wala ka namang mga option doon sa mga nabanggit, ay leave it blank since hindi naman siya required. Dito naman sa monthly income, kung wala kang income, pinutin mo yung none. Then, problems, needs commonly encountered. So, ayan, kung anong gusto mong piliin dyan, lack of income, loss of income, at iba pa. Then ito na yung isa sa mga importanteng part. Ito yung health profile. Kasi guys, narinig ko na nagbabalak sila na or nagpro-propose sila na magkaroon ng annual physical check-up yung mga senior citizen. So maganda to sagutan na talaga ng maayos. Though ang required lang naman dito is yung blood type. The rest, much better kung sagutan nyo yan para at least kung kailangan ninyo or kailangan nyo ng medical assistance, at least naka-indicate doon sa profile nyo. Tapos sa bandang babang part, pwede mong ilagay dito yung mga list of medicines for maintenance just in case nagme-maintenance ka. Then kung meron kang scheduled medical or physical check-up, kung wala, pinutin mo yung no. If yes, kung kailan siya ginagawa. So kung wala naman, no, hindi naman required na field. Pero kung may maintenance ka, make sure i-indicate mo dyan. Then sa part na to, ito na yung OSCA ID and photo attachment. Kung saan, i-upload mo or magta-take ka ng photo of your OSCA ID. So kung wala ka namang OSCA ID, ay any government issued ID na available sa'yo. So make sure na hindi siya lalagpas ng 50 MB. So pinutin lamang yung kulay pula na upload and i-upload mo yung iyong OSCA ID or any government ID. Dito naman sa part na to, mag-a-attach ka lang ng iyong actual photo. So pinutin mo lang yung upload or take a photo. Make sure na yung i-upload mo ay close-up image of your face. Then make sure na nasa 2x2 size lang siya. Make sure na updated and hindi whole body picture, bali selfie lamang po. Dito naman sa part na to ay magka-create ka nung passkey number or password na 4-digit na yun yung gagamitin mo if ever magla-login ka mamaya for verification. Kailangan na 4-digit yan guys. Then re-enter para ma-confirm na tama yung nilagay mo. Tapos sa bandang ibaba naman, affix your signature. So kung computer yung gamit mo, i-move mo lang yung mouse, i-drag mo lang siya, then i-move mo siya. Then if ever na mali yung nalagay mo, pinutin mo yung click clear and sign again. Then magsulat ka na lang ulit ng iyong signature. Then pag natapos mo na lahat, ito na yung certification to allow the storage and use of my personal data. So i-check mo lang lahat ng box dyan na this is to certify that na tama lahat na pinaglalagay mo. Then kung nagpa-assist ka, ilagay yung pangalan ng nag-assist sa'yo.
then relationship mo and contact number nung taong nag-assist sa'yo. Then, click proceed and submit. Make sure na na-check mo siya or na-double check mo siya bago mo pinutin yung proceed and submit. Tapos guys, dito sa page na to, ito na yung summary ng application na ginawa mo, kung saan papakita sa'yo yung mga nilagay mong details. So make sure i-double check mo muna siya bago mo ipindutin yung submit now. Or just in case may mali, pinutin mo yung review and edit. Pero kung sure ka ng okay na, pinutin lamang yung box, then pinutin yung submit now. Tapos pag okay na, yun na, congratulations, nakakagawa ka na ng iyong registration. So ito yung registration reference number na gagamitin mo para ma-verify mamaya kung pumasok ba sa website nila ang iyong application. So ang next step is i-verify naman natin kung binasa yung ating registration or kung naka-registered siya. So pumunta lang ulit sa NCSC website www.ncsc.gov.ph. Tapos sa bandang ibaba, pinutin yung verify here. So meron kang dalawang option para ma-verify ang iyong registration. First is verify using your registration reference number na binigay sa'yo noong nag-registered ka. Then ilalagay din dyan kasi yung password na nilagay mo din. Or verify using your exact name and birthday. So try natin yung verify using registration reference number. So dito nga, i-copy paste mo lang yung registration reference number and yung PKN or yung 4-digit na password na ginawa mo kanina. Then pinutin lamang yung submit. So ito yung itsura niya once na registered ka na. So ginawa ko siya the same day during lunch break and verify ko siya ng bandang gabi para ma-check kung pumasok yung registration. At dyan na nga nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood.